Good morning guys. Ay hindi pala good morning. Teka lang, anong oras na ba? Siguro 7:30 na. Ayan, medyo makulimlim. And ayan, at malamig. Nilalamig ako. Bibilisan ko lang to. I-update ko lang kayo. I-update ko lang tayo dito sa yung tanim na kamatis. Ayan. Anyway, welcome back to myself. I'm Daisy Treat. Ayan. Ito po yung aking kamatis. Ayan. So, ayan, ito yung yung half, ayan, half timba. Kasi merong hole. So, ito ay half. So, kahit na half siya, kalahati siya, ayan, nagbunga naman siya, ayan, sa tiyaga at pagdidilig, ayan. And very natural siya, organic, kasi wala siyang fertilizer. Lalamig ako. Kasi ngayon ang weather ay windy. Teka lang. So, ayan guys, habang nilalamig ako at yan, ikukwento ko muna sa inyo itong journey ko sa pagtatanim ko ng kamatis. At, ayan, ito na siguro after 2 weeks, ayan, nagkaroon na siya ng mga sanga. Medyo lumahulog na siya ng konti. Malaki na siya. At, ayan, nagsisimula na rin yata siyang magkaroon ng mga flower, ayan, bulak-bulak sa gilid-gilid. And ayan, after a week, ayan, di ba, nagkaroon na siya ng flowering. So, it's a sign na ano na siya, malapit na siya magbunga. At ayan, medyo tumaas na rin yung kanyang mga branches. At excited na tayo na makapag-harvest. And ayan, finally, nagkaroon na siya ng konting fruits. Yay! Ang cute! So, ayan. At lumaki-laki na rin siya ng konti. At yan, mapapansin nyo, nilagyan ko siya ng, ayan, yung bakal na ito. Kasi medyo nahihirapan siyang sa kanyang bigat. So, if ever lumaki sila, ayan, meron konting tulong mula dito sa nilagay nating bakal. At ayan nga, ay lumaki-laki na siya. Daming laki. Ayan, na diba? Nakakatuwa. Kapag may tinanim, merong aanihin. At ayan nga pala. So, hinihintay ko talaga siyang maging red, no? Bago ko siya sana picturean at videohan. Kaso kasi, kinukuha, ayan, ito medyo nagre-red-red na to. So, palagi kasing kinukuha ng nanay ko. Kahit hindi pa siya red. So, hinihintay ko nga siya maging red para sana mapicturean ko siya. Gawin kong thumbnail, yung cover thumbnail natin sa YouTube. Pero ayan, hindi siya natutuloy maging red kasi nga kinukuha agad ng ating magaling na nanay. At kinakain niya. Kasi nga gusto niya daw ay kasi organic siya. At walang pesticide, walang fertilizer. Talagang very natural. Ito na yung susunod na i-harvest niya. Dito sa ating half timba. Ayan, yun nga lang. Napansin ko talaga na napakatagal bago siya talaga magbunga. Siguro because yun nga sa weather, malamig at medyo hindi ganun ka-intense yung sikat ng araw dito sa Canada. Pero kahit pa paano, nakapagpatubo naman tayo. And syempre, thank you Lord. Ito nga pala yung ebidensya na may kumukuha. Kumukuha ng mga bunga. Kaya hindi siya natutuloy maging red. At ayan ang nanay ko. Ayan guys, yung napansin ko lang dito sa pagtatanim dito sa Canada. Dito sa Edmonton, Alberta. Syempre, baka may ibang dyan, lugar, no? Napansin ko lang kasi yung weather is, syempre malamig. Unang-unang malamig. And hindi siya masyado talagang maaraw. And syempre pag ganitong mga kamatis, ayan, gusto nila talaga yung araw. Yung talagang 8 hours na araw na tuloy-tuloy. Ayan, kaya hindi siya talaga ganun kabilis magbunga. Or makapag-produce ng bunga, ng fruits, no? Kasi nga, yung araw ay hindi tuloy-tuloy, minsan windy, minsan naulan, minsan cloudy.
So, ayan. Yung shoutout nga pala sa nagbigay sa akin ng hikaw. Ayan si Ana. So, ayan guys. Thank you for watching this far. Ayan. I hope na-inspire ko kayo sa pagtatanim. Wherever you are, wherever you go. Ayan, magtanim po tayo kung kaya po natin, kung kakayanin po. And ayan, natutuwa ako sa self ko kasi nakapagtanim ako dito sa Canada. And thank you for watching this far. See you to my next me.